Ano ba naman ito? Ah, dito, ganyan yung itsura niyan. Dahil nga manipis ang semento, walang bakal sa ilalim, wala man lang bato, buhangin. Tingnan nyo nangyari. Sayang ang pera ng taong bayan na inilaan dito sa mga milyong-milyong proyektong ito. Dito sa harapan ko, ito sa harapan ko, ayan, kita nyo? Oh, walang kabuhay-buhay na paggawa ng flood control projects. Di ba? Kita nyo? Oh, etong kahabaan na ito ay sira. Ito, mula dito hanggang doon, sira. Makikita nyo. Pwede naming babain para ipakita sa inyo. Kung may plano yung gobyerno natin sa nangyayari ito, dapat nararamdaman na natin eh. Kasi dapat sa mga ganitong sitwasyon, it should be abrupt. It should be fast. It should be swift. Kasi nga, ayan, hindi mapigilan eh. Alos mag 200 na yung diesel eh. Oh. Bigas nga lang, hindi na pababa. Diesel pa kaya? Ano kaya kung ang katotohanan talaga ay nakahanap lang sila ng dahilan para ilagay sa kalagayan na yan yung presyo ng petrolyo? Paano kung ganun? Di ba? Paano kung si Elon Musk gustong kumita para maraming electric car? Hindi natin alam, di ba? Parang mga negosyante kasi yung mga nasa gobyerno natin eh. Di ba? Mayayaman na sila. Nakakuha pa sila ng puhunan doon sa flood control project. Ewan ko kung ano na yung pinagsasabi ko. Pero, isa lang. Sino man ang pumalit kay Marcos sa pagkapangulo, mahihirapan sa ginawa ng administrasyon na ito sa ekonomiya ng Pilipinas. That's for sure. Kaya, sa mga Bisaya, tagam. Ayaw tagkumpiyansa. Ha? Kailangan talaga ng transformation, hindi lang sa politika, kung hindi pati sa disiplina ng mga politiko natin. Sayang ang bayot.